Kapag laom, unsa man ang imo ang pinakadako nga handom sa imo nga kinabuhi? Unsa man ang imo nga katuyuan nining nga yutaa? Sa diha nga imo na nga makabot, no? Ang imo nga mga handom unsa man usab ang sunod niini? Do na ba'y mas importante pa nga katuyuan gawa sa pagkabuot sa ato nga mga handom niini nga yutaa? Unsaon man kaha? Ato kana ang mga pagkahisgutan uban sa pag-inampuay dinhi lamang sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Happy and a hopeful Sabbath day with the Lord. Kauban kaninyo din ha sa inyong mga minigugma, mga kapaglaom. Welcome sa Let's Pray Pilipinas. Mao kini ang takna nga gitagana na usab sa matag semana nga diin kita magkahiusa og dili mag-inusara sa pag-ampo. As mga kapaglaom, siguro ikaw nabugatan o nakapuya ni ini nga semana tungod sa mga butang nga miabot kanimo. And prayer is the best way to find peace, strength, and comfort. Gani mga kapaglaom, anian na usab kami aron makigduyog kaninyo dinha sa pag-ampo. Ang atong mga kakapoy dili limited lamang sa pisikal. Apan usab na ay kakapoy sa panghunahuna, na ay kakapoy sa emosyonal, na ay kakapoy sa espiritual. O dili nato kini kaya nga sa gumangon sa atong kusog lamang. Busa kini atong dad-on ngadto sa Ginoo dinha gayud sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga naakas sa mga kalagitan o Diyos. Maing buntag diha kanimo. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat sa pagpukaw nimo kanamo karong kabuntagon, sa pagpukaw nimo sa mga pinangga namo sa kinabuhi, sa imong mga panalangin. Magasugod na pud usab kami Ginoo nining programa namo sa kahaginan, programa sa pag-inampuanay. Kami nagatuo sa gahom sa pag-ampo Ginoo. Panalangini ang among mga viewers kauban namo karon nga among pakigbahin ang among mga pre-request ug sa pagtuo kami maghiusa sa pagdala niini sa imong trono sa grasya diha sa kalangitan kay ikaw magapaminaw nini nga mga pag-ampo labaw sa tanan magatubag kanila sumala sa imong madagayaon gayud nga kaluoy ug grasya kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning once again mga kapaglaom and welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Of course, kauban ako karon si Kapaglaom Mine and Kapaglaom Pastor Jenboy. And dili nato kalimtan ang ato ang mga kapaglaom nga nagauban kanato sa nagkalain-lain nato nga mga platforms sa television, pinaagi sa Digital TV 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mayong buntag and daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa pag-inampuay. Of course, sa mga kapaglaom nato nga naa sa nagkalain-lain dapit sa Pilipinas. Magandang umaga and welcome to Let's Pray Pilipinas. So you can continue to watch and to join us in prayer pinaagi sa GSAT Channel 33. And of course, ang ato ang mga kapaglaom nga kanunay nag-uban kanato sa pag-ampo pinaagi sa mga naglain-lain nga social media platforms, especially sa ato ang official Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, dunay mga numero din ha ilawom sa inyohang TV screens nga pwede ninyong sendan og text messages or you can also call these numbers kung ganahan mong live ang ato ang pag-ampo sa inyoha. Butangan lang nato kung mag-text mo gani mo, paliog lag butang sa mga pangalan sa kung kinsa atong ipaampo
and the details kung unsay specific nga prayer atong pag-aampuan. And if kani nga mga prayers dili ninyo ganahan nga atong igasibya dinhi sa kahanginan, mahimo lamang nga atong butangan og word nga confidential aron dili kana nato pagbasahon dinhi. But we will rather pray for you off air. But of course, it would be nice also mga kapaglaom nga makadungog pud ta or inyo ba kahang i-share sa amua kung giunsa sa Ginoo pagtubag ang ato ang mga pag-ampo and kung unsa ka maayo ang Ginoo sa inyo ha, di ba kapaglaom May? Yes, that's right, kapaglaom rin. Mga kapaglaom, as we remember the goodness of the Lord, we cannot help but be in tears and proclaim His love. No, concerning God's faithfulness, the psalmist even declared, I will sing of the steadfast love of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness to all generations. Mga kapaglaom, now let us give thanks to the Lord for what He has done. And here's our praise report. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Hernandez. And ingon siya nag-celebrate siya sa iyahang adlaw na tawhan. Another year has been added sa iyahan, no? So we praise God. Happy Happy birthday! birthday, kapaglaong Kapaglaong Hermie. And also we received a pair of thanks rather nino sa kang kapaglaong Jan. Daghang salamat daw sa mga kanunay nga pag-uban sa pag-ampo and sa Ginoo tungod kay siya kanunay nga nag-provide sa mga panginahanglanon sa usa ka mga missionary activities dito sa Sikugon, Charles, Iloilo. And of course, si kapaglaom Stephanie Pilayo, dako kay iyang pasalamat sa Ginoo because ang iyahang anak nakapasar sa licensure examination for teachers. So, Praise the Lord. usa na ka licensed teacher ang iyahang anak. So, and we would also like to thank sa Ginoo no kay ang ato ang mga kapaglaom diri in front and behind the camera ni graduate na pod og Wow, college, praise the no? Sila ni Lord. kapaglaom Bart, sila ni kapaglaom Sheena, kapaglaom Belflor, and the rest, no? Nga mga kaubanan nato sa kapaglaom Joyce, rather, no? Kani sila mga volunteers nato dinhi sa Hope Channel East Central Philippines nga kanunay natong dili nato sila kanunay makita in front of the camera but they're behind the camera managing our social media account. So we hope that we can also hear more sa kaning mga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo. Next time, we will get to talk about that more. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers.
siya i-assign somewhere layo sa iyang nga family, may it be nga tagaan siya og proteksyon sa Ginoo og ingon man iyang ubanan kanunay si Kapaglaom Criseline. Kapaglaom Yam, Luerba rather, atong iampo ang iyahang nga ipaampo ang kalinaw, ang gugma, prosperity, wisdom and financial nga guidance alang sa tanan. So kapag laom manay lingli alang usab sa kalinaw ug maayo nga relasyon diha sa iyahang panimalay, sa iyahang nga bana, sa iyahang nga anak. Kapag laom kadron kuaton atong iampo mga kapag lamang iyang nga prayer request nga mahimo siya nga usa sa mga mapili alang sa employers interview ngadto sa gawas. Wala niya gi-specify kung asa specifically nga country, but may it be the Lord will give it to him sa iyang nga desire, sa iyang kasing-kasing. Gikan ni kapaglaom Josephine Eder, iyang ipaampo nga siya ma-providean usab gikan sa tuwa nga buhi nga Dios og financial nga iyang gikinahanglan nga diin doon na siya daghan nga mga angay i-provide sa iyang nga mga kabataan maybe, sa iyang nga mga estudyante maybe, og iya usab pag-ampo nga ang Ginoo usab makig-uban sa ilahang nga relasyon diha sa iyang panimalay kauban sa iyang nga bana. No atong iampo nga adunay kalinaw, adunay gugma sulod sa ilahang nga panimalay. Nini nga mga prayer request akong hangyoon si Kapaglaom Renan to please pray for them. Yes, daghang salamat Kapaglaom Mine. On mga Kapaglaom, you can see the prayer requests nga naa dinha sa screen. And hinaot nga ato ka nang ibutang, isuwat nato sa atong mga prayer books aron mapadayon kita sa pag-ampo para kanila even after the program. But for now, let's join together para sa ato ang pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa usa na pod kahigayon wherein we can lift up prayers gikan sa among mga kapaglaom unto your throne of grace. Daghang salamat Ginoo nga ikaw kanunay nga nagatubag sa among mga pag-ampo, and you always touch our hearts and minds aron magtawag kanimo, dear Lord, kung unsa man gani ang amuang mga concerns. Nakalain-lain man Ginoong Hesus ang mga concerns sa mga kapaglaom ilang gipadala, but we know that doon na kay naandam ng mga pagtubag ni mga tubag para niini. What we would like to ask for is that ikaw magahatag kanila og kahayag sa ilang panghuna-huna, that they will discern Ginoo kung unsa imuhang mga pagbuot para niini nga mga pag-ampo. Lord, I'd like to especially pray kakapaglaom Criseline, dear Heavenly Father. Gimingaw na kayo siya sa iyahang family, dear Lord. Ang iyahang pag-ampo is that unta ang iyahang trabaho, mamahimong mas maduol dito sa iyahang pamilya. That way, makauban niya iyahang pamilya nga samtang siya nagapanarabaho. But while she is waiting, dear Heavenly Father, for your answer kung asa magani nimo siya ibutang nga trabaho na mas maduol sa iyang pamilya. I pray nga ikaw uban kaniya kanunay. May you let kapaglaom Criseline feel, dear Heavenly Father, ang imuhang gugma, ang imuhang presence, dear Heavenly Father, that despite sa kamingaw nga iyahang gibati para sa iyahang pamilya, that kini mapun-an or it would be filled, dear Heavenly Father, with your love instead. I would also like to pray, dear Lord, kang kapaglaom Yam, iyahang pag-ampo, kalinaw, gugma, prosperity, wisdom, o financial guidance para sa tanan, dear Heavenly Father. Hinaot nga ikaw maghatag ka namo og wisdom, dear Heavenly Father, in order for us to understand ang imuhang guidance nga igahatag ka namo. Hinaot nga kining gugma nga among nabati gikan dinha kanimo amo pud nang mapasa sa amoang mga isikatawo. Heavenly Father, si Manay Lingli, dear Lord, maupod ang iyahang pag-ampo nga ikaw magahatag og kalinaw, malinawon ug maayong relasyon dinha sa iyahang bana ug sa iyahang mga anak, dear Lord. Hinaot ikaw magapatunga sa ilahang pamilya, that they will be bonded with your love, and maligon unta ang ilahang pag-alagad dinha kanimo, dear Lord. I'd also like to pray sa kang kapaglaom Kidron Kuwaton, dear Lord. Ay iyahang paghandom nga usa siya sa mapilian
sa interview para sa ilahang employer padung abroad. And I pray, dear Lord, nga ikaw magpahamutang kaniya. Ikaw maghatag kaniya, dear Lord, sa employer nga imong gitagana para kaniya. Nga kung maumang gani ni nga employer imong gihatag para kaniya, imong na-prepare para kaniya, hinaot nga ikaw mag-allow that this interview will go through successfully. Lord, I'd also like to pray kang kapaglaom Josephine Eder, dear Lord. Naghangyo siya nga imo siyang tabangan sa iyahang financial needs para kini sa iyahang mga estudyante nga hinaot makapalit siya sa mga butang nga kinahanglanon niya para sa pagtudlo niini nga mga estudyante. Hinaot nga ikaw would lead her to resources kung asa magani siya makakita niini sa imuhang provide para niya, dear Lord, nga siya mas maging effective nga teacher para sa iyahang mga anak, mga estudyante, dear Lord. And we also like to pray sa iyahang pamilya, dear Heavenly Father, nga unta dunay pagkahiusa, pagsinabtanay sa ilahang panimalay nga sila mag-alagad dinha kanimo. And may you also bind them, dear Heavenly Father, with your love. Lord, thank you once again that you've given us this privilege to call upon your name. And we would like to thank you for hearing and answering these prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan for that prayer. Mga Kapaglaom, daghang salamat sad sa inyong pag-send sa inyong mga prayer request. And we have received more coming from Kapaglaom Franz Jen. Nagapampo siya alang sa iyahang partner. Kini adunay addiction, wala gi specify og unsa pud na, but the Lord knows this kind of habit atong iampo mga Kapaglaom. Nga kini mabag-o usab. Kapaglaom Eda Rose Gaspang atong iampo ang iyahang handom nga tanan nga mga papeles nga gikinahanglan nga giasikaso, mahimo kini nga magmalampuson aron nga iyaha kining matabangan usab ang iyahang pamilya, especially ang iyahang tatay ug lola. Atong iampo si Kapaglaom Stephanie Pilayo, nagapaampo siya mga Kapaglaom no, ganiha lang nagasend siya sa iyang answered prayers or prayers report alang sa iyahang anak, ug karon nagapaampo usab siya alang sa iyahang sister nga si Ronelyn ang naa karon nas naaday sa balay Tambalanan. Atong iampo ang iyahang complete healing ug ang iyahang kondisyon. Kapaglaom Randy Ramuran, nagapaampo siya alang sa safety sa iyahang trabaho ug maayo usab nga panlawas. Din gikan usab ni Kapaglaom Dora Espares, atong iampo ang iyahang anak nga si Giselle K alang sa iyang operation. No, atong iampo ang mga kamot sa mga doktor nga mo'y mag-opera niini nga kini lamang magmalampuson usab ug walay mga kakulian nga walay mas mga komplikasyon. No, atong iampo ang ilahang panginahanglan especially sa financial nga aspeto. Nini nga mga prayer request ang yun ako si Pastor Jenboy ala sa pag-ampo. Daghang salamat Kapaglaom Mine sa pagbasa niini nga mga prayer request. Daghang salamat mga Kapaglaom sa inyong pagpadala niini nga mga prayer request. Kung anaa pa mo yung mga prayer request, pwede gayud nga inyong ipadayon, i-comment diha sa comment section or i-text sa ato nga number which is reflected on screen aron ato kana nga maampo. Tungod kay kita nagatuo sa gahom sa pag-ampo. Labaw na gayod sa gahom sa pag-ampo sa kadaghanan. Gani ato kining tabangan karon, magiusa kita sa pagdala nini nga mga prayer request ngadto gayod sa trono sa grasya sa Ginoo nga napun-an sa kaluoy o kaayo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga naakas sa mga kalangitan o Dios sa pagpadayon nining among pagpangalupyo diha kanimo. Among gidala si Kapaglaom Franz Jen Impantaliano. Labaw na gayud ang iyang pinangga nga bana Ginoo. Pinalangga nga kaning kapikas sa kinabuhi. Ikaw nasayod kung unsa kini karon ang iyang giatubang sa iyang kapikas sa kinabuhi nga klase sa addiction Ginoo nga naglisod siya sa pag-overcome niini. Ginoo padali siya sa balang espiritu. Nga maoy mo hikot sa iyang kasing-kasing. Nga sa hinay-hinay Ginoo sa imong tabang, sa imong grasya ug kaluoy. Ma-overcome niya kini nga addiction aron siya makaangkon og
kagawasan gikan niini, makahatag usab og kalipay siyang pinangga nga kapika sa kinabuhi ug sa iyang pamilya ug sa iyang trabaho labaw na gyud sa imuha Ginoo. Panalangini sila, ikaw magabisita sa ilang sulod puy-anan, ikaw mahimong haligi sa ilang relasyon sa matag usa. Ug sa dili madugay Ginoo, we are looking forward to that day nga kauban sa kang kapaglaom Franz Jen ug sa iyang pinanggang kapikas, anaa sila'y kalipay, kagawasan, paghigugma tungod kay ang milagro imong gitubag Ginoo ug ikaw nagpanalangin kanila. Salamat o Lord. Amo usab gidala sa pagampo si kapaglaom Stephanie Pilayo sa kauban niya Ginoo, kami nagpasalamat diha kanimo sa success sa iyang pinangga nga anak nga nakapasar gayud sa licensure exam for teachers Ginoo. Salamat sa imong grasya kang kapaglaom Stephanie kauban siyang pinangga nga anak. Og amo usab giampo ang iyang igsuon nga mao si Ronilyn nga naa karon sa ospital Ginoo. Panalangini si kapaglaom Ronilyn, ikaw ang tinuod niya nga doktor Ginoo. Ikaw ang magapadala sa imong langitnon nga tambal diha kang Ronilyn. Gamiton lamang nimo ang mga attending physicians, ang mga attending nurses. But ikaw gayud ang among tinuod nga doktor Ginoo. Ug among giampo nga ikaw magabisita kang Ronilyn kung asa man siya karon nga ospital. Ug ikaw mismo Ginoo ang magahikap kang Ronilyn nga anaay healing O Lord. Fast recovery O Lord, because you are not just a loving God, you are also a God who heals sa imong mga katawhan. Ilabi na gid katong nagaampo kanimo diha sa pagtuo. Bisitahi Ginoo, hinumdumi si kapaglaom Ronilyn kung asa man siya karon. Amo usab gidala sa among prayer request O Lord si kapaglaom Randy Ramuran. Panalangini siya Ginoo, ilabi na gayud nga ikaw magahatag og safety kaniya sa iyang trabaho. Kung unsa man ang iyang trabaho, asa man siya karon nga trabaho, sa pang-adlaw-adlaw Ginoo, ikaw magahatag kaniyag safety sa iyang kinabuhi. Aron nga walay mga kakulian nga mahitabo, aksidente or malain nga mga butang, siya makapadayon sa pagtrabaho, makakita og sa mga kinahanglanon alang sa iyang mga pinangga sa kinabuhi, makahatag og kalipay sa iyang panimalay. Bless kapaglaom Randy Ginoo kung asa man siya. Dili lang safety sa matag adlaw, usab ka ng good health alang kaniya. Lastly O Lord, among gidala sa pagampo si kapaglaom Dora Ispares. Labaw na gayud ang iyang pinangga nga anak nga mao si Giselle K. Anaa siya'y operasyon sa iyang gallstone Ginoo. Nagakinahanglan siya nga i-clear sa iyang doktor aron siya maka-proceed. Gani Ginoo, amo siya karong gitabangan sa pagdala diha sa imong trono sa grasya diha sa kalangitan. Ikaw ang iyang magtatambal Ginoo. Panalangini nga ma-clear siya Ginoo sa doktor, unya maka-proceed sa iyang operation, unya everything will be okay O Lord. Kay imo siyang hinigugma, imo siyang pinangga. Kung naa sila yung mga financial needs, ikaw magapanalangin Ginoo. Salamat sa imong grasya Ginoo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong panalangin. Padayon nimo pagbukbuk kini kanamong tanan. Kauban kang kapaglaom Franz Jen, kapaglaom Eda Rose Gaspang, nga unta mangin okay ang tanan nga mga papilis nga ginaasikaso sa iyang lula, sa iyang tatay nga mabaligya nila ang ilang gikanahanglan nga ibaligya. Everything will be okay, the process will be okay O Lord. Mangin okay ang tanan, kay imong panalanginan ang tanan. Salamat sa imong kaayo kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Jenboy, for that prayer. Mga kapaglaom, once again, thank you for praying with us. And you are watching Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. Just a quick reminder, mga kapaglaom, you are welcome to send in your prayer request, your praise reports, na abli ang atuang mga hotline numbers na ubos anyhow nga screen yung makita, or you can directly
comment it down sa ato ang live sa Facebook ni nga takna or og na magigatan na sa YouTube. You can also send in or comment down your prayer requests and answered prayers. So mga kapaglaom, ato ang i-share ang ato ang quote of the day ni takna na makita sa Colossians chapter 3 verse 2. It says there, set your affection on things above, not on things on the earth. Nindot kayo ang ato ang quote of the day mga kapaglaom, no? While waiting sa inyo nga mga prayer requests o mga answered prayers nga mo nga ma-receive mga kapaglaom, allow us to share some or few of the spiritual thoughts or insights na angayan usab nato i-appeal sa pag-ampo personally or individually mga kapaglaom. So ang ato nga suhiton ni mga taknaa ang nagauluhan og living with eternal purpose. Siguro makahuna-huna usahay mo no nga murag wala na may katuyuan ang ako ang pagkinabuhi din kalibutan na. But mga kapaglaom, I tell you, do na di ay eternal nga purpose ang Ginoo alang sa matag usa ka nato. Unsa man kini? And so we will start our discussion here with a question. Pastor kapaglaom ran Pastor Jen Boy, unsa man ang ultimate day nga goal and purpose ato nga pagkinabuhi din hininyo taa? Para kanako kapaglaom, mine ug mga kapaglaom, ang tinuod gayud nga tinutuyo sa atong kinabuhi nga kanang mangin panalangin kita ug makahimo kitag mga butang nga kanang naay gitawag nato eternal value or eternal effects. Kay ngano man gud sa tinuod lang kapaglaom renan ug mga kapaglaom, ang atong kinabuhi dinhi sa yuta is temporary. Sama ng bulak karong adlaw perting ninduta. 3 days after wala na. Kana kapila na nato na makita sa Facebook, nakakita na siguro mo ana. 100 years from now, ikaw na kanailhan sa imong mga apo anay nakailan nimo. Kanang tanan nimo gipaning kamutan karon nga murag gipakahimatyan nimo ang balay, wala na ang sakyanan, tuwa na sa scrapan. Kanang imong mga accomplishments, kanang imong gipakamatyan karon nga nag-stress gyud ka, they will be useless 100 years from now because life is just temporary. That is why stress yourself on things that will just pass. Gani kun ana atay paningkamutan gayud, kanang hatagan natong enerhiya gayud, kadtong mga butangan ay gitawag nato kapaglaom renan og eternal value. Yes. Yeah. Tato ka na, no, mga kapaglaom. Thank you for the insight, kapaglaom Pastor Jan Boy. Kaya nga, no, although maningkamot man tanong nga, manrabaho ta, muskwela ta, daghang tag mga suffixes nga at the end, atong mga pangalan. At least But- madugang sa lapida. Oh, madugang. Hinig ka, at the end of the day, kana bang they're all temporary. Yeah. Dili ni siya hangtod kahangturan nga naa. So ang ato ang goal is while we try to kanibang kabot sa ato ang mga pangandoy, dili na to kalimtan nga ang atong ultimate goal is katong mga eternal nga mga butang. Mga butang nga hangtod-hangtod dili mawala. Yeah. Tuad no, dili man siguro malikayan gud kapag lamranan Pastor Jan Boy nga sa tong pagkatawhanon murag amo mo atong nakita sa kalibutan nga we work to survive sa mga estudyante na niniguro jud og tuon para magka-degree. Then after that degree, ang ato na pud ginapangita trabaho asa man ta makatrabaho para makabalo sa atong ginikanan, para maka-provide sa ato ang mga needs and even our wants. And ang uban siguro maguno na pud nga mag-business na lang kaha ako kay para walay mo boss na ako kadi ganahan nga na bossing. Or naapoy uban nga nagahuna-huna pod sila nga i-enjoy na lang ako akong kinabuhi kaysa masagingon nimo Pastor Jan Boy nga temporary ra bitaw ang tanan. So or siguro ang uban ang problema na og asa mangita og pamilya nga ilahang they could call their own. No daghan kay taog mga temporaryo kini mga butang nga daay usa sa mga temporaryo lamang daay nga mga butang mga kapaglaom. And sa giingon pa mulabay ra gyud ni. Even gani sa tong kamatayon dili ni siya nato magunitan kanang mga sapi nato mga bulawan bahandi and everything. Do ikuyog magani na nimo diha sa imuha siguro nga imuha nga cabin pero dili gid na ingon nga imuha nang ma-feel nga napanay value kay wala naman ta patay naman ka no. So mga kapaglaom sa giingon sa balang kasulatan moabot gud ta sa sugutag sa dili moabot gud ta sa kamatayon. And is this all mo para magyud ni tanan nga tanan ako effort Lord and after all di ay mamatay ra day gihapon ko. So unsa man di ay mga kapaglaom ang after or ang unsa man ang if this is temporary, so after niini unsa man di ay ang ato ang makita, may paglaom. Doon may paglaom after pa niini or diha ra gid ta kutob. Ato na nga pagatukion mga kapaglaom after sa ato ang music.
kalibutan, sa tibuok kalibutan. Ang mga pangandoy ko, gihandom nga mga tuman. Gihandom ko kining tanan dinhi sa kalibutan, apan wala ko hikablagan. Naangkon ko grasya sa Ginoo kinabuhi. Ituyan kang Kristo kamatuoran, nagipangita ko na angkon ko. Diya kang Kristo. Gitalikdan kong tanan, pangandoy sa kalibutan. Gibasulan ko tanan, mga kapakyasan. Itugyan ko kining tanan sa iyang tiilan, kay kaniya lang ang kaluwasan. Naangkon ko grasya sa Ginoo kinabuhi. Ituyan kang Kristo kamatuoran, nagipangita ko na angkon ko. Diya kang Kristo. Maangkon ta, kinabuhing dayong ligonon ta. Pagtuo ka, diyahan lumon ta. Langit nun nga sa kining tanan. Maangkon ta, handumon ta. Langit nun nga sa kining tanan. Maangkon ta, kining tanan. Maangkon ta. Diya kang Kristo. What a wonderful song, mga kapaglaom, no? Naangkon ko, I found it all. Unsa man ato ang nakitaan, no? That was, by the way, mga kapaglaom nato, Shaveling Band Singers. Daghang salamat kaninyo. I really like the part that it says sa alawito, no? Nga, kinabuhing dayon maangkon ta, asa man na nato maangkon pinaagi kang Hesus Kristo. And so, quite fitting sa ato ang discussion kay ganiha, we left with a question. We know that after all the paningkamot diri sa kalibutan, mamatay naman gyapong tantanan, but there is hope. So we know that there is life eternal, no? Yeah. If we follow Christ, and if He comes back and takes us there, magmatarong ta, He will take us to heaven, and we will live there eternally. So with that hope and beautiful truth, no, unsaon man nato pag kinabuhi di ay in order for us to attain kanang eternal life nga ato ang goal, dapat ang ato ang ultimate goal. So kapag laong mind sa Colossians 3:2, no, we are reminded to set our affection on things above, Yeah. not on things On the earth. on the earth. Unsaon na lang man ni nga mo eskwela para ba ko? Saon na lang, Jud.
Dagan kita, actually kapag lang dagan kita ang Pastor John Bueno, dagan kita mga worries gyud din yung kalibutan na. Pero sa ginaingon pa ni kapag lamnan, bisan pa bag moabot ta sa kamatayon, naagi paglaom niya nang luyo ni anang tanan. And there is life, matud pa there is life beyond the grave. Is it really possible that there is life beyond the grave? So unsaon man nato nga makakabuotan ni anang eternal life, and the eternal life after beyond the grave, Pastor Jen. According pa sa katong Colossians chapter 3 verse 2. So how are we going to set our affections on things above while we are still here, alive, no? Pastor Jan. Yeah, mahatag kong example ani mga kapaglaom Brennan o kapaglaom Dokmain. Kaning naakay adtuan ba? Kung naakay adtuan mag-hiking mo, dili pwede nga tanan nga butang imong dalon. Ang imo rang dalon katurag yung mapuslan nimo during sa imong hiking. Siguro tubig or unsa diha. Dili pwede nga magdala pa ka diha og kanang uban nga makapabugat nimo sa imong hiking. Imo ra nang ibilin. Dili na nimo mapuslan. Ang imong dalon, something that you can use na i-value later when you reach your destination. In the same way, mga kapaglaom, to answer the question of kapaglaom mind, kani mga kapaglaom, ang atong tuyo, langit manggod. Ang atong tuyo ng eternal value. So kung ana atay fokusan, kanang ana ay value dito sa langit. So unsa man ni ang kinahanglan nga dili na to fokusan, nga kinahanglan to ibilin sama sa hiking kay dili na ni useless na ni. Grabe atong effort ni ini unya, useless man ni sila. Unsa man na? Number 1, kanang mga fornication, uncleanness, evil desire, unsa pa covetousness, kining kasuko, kaning malis, kining filthy language, kining mga kadaot sa kalibutan. Useless ni kaning mga evil carnal and kaning mga evil things dire usahay maghatag kag effort ni ini kinahanglan nato ning ibilin kay number 1 mao nay rason nga dili ta makaabot anang eternal destination. Number 2, walay kapuslanan kining tanan. Yeah. And with that being said, Pastor Jen Boy, kay naaman tay ibilin again sa gayud mo nato dadon. So to equate that sa imong kung water unsa pa mga essentials nga angay to dadon, sa nadun na poy gi-advise ato din hiya nga you put on also the character of Christ. So marutag syempre magsuot man gid ka og pang hiking no kapag long run light pag mall imong suoton. Nga syempre mag short ka didto so magkagidlay ka ikaw human, mas slide pa lang ka o dagan ka garas. So mga kapaglaom, we need to put on the character of Jesus Christ, and there comes tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, forgiveness, and even the love that comes from above. So mga kapaglaom niini nga pamaagi atong mahimo nga mapili nga mahimo ta nga panalangin ngadto sa uban while we are waiting alang sa tong kamatayon o sa pag-abot sa tong buhi nga Dios, mahimo ta nga panalangin ngadto sa uban if we put on the character of Jesus Amen. Christ. What else kapaglaom Renan? Di ba, ingon mga kapaglaong mind that we should wear the appropriate attire for this hiking. Di ba, kung doon na tayo mga okasyon atuan, magpahimo mga ganitang mga sanina, no? Like, so it's Order like, sa Shopee, order Shein. or sa mga asa-asa pa mga ganina, no? Yeah. So basically, we are putting on this garment, which is Christ's character, and you will not be able to kanang dili nimo siya masul-over, dili na siya mahimo nga kanang garment if walay sastre kumbaga ana, di ba? So ang ato ang sastre ni ana is going to be the word of God himself. Yeah. Siya ang mo na kay you will not dili man na nimo siya mailhan pod good if dili ka mo basa sa iyang word. So dili man ka makasulob og something nga wala ka kasabot kung unsa na nga klaseng sanina, right? Yeah, di ba? Magno na gid ka og unsa iyahang purpose ahead, and then right. Para unsa na. para asa siya. Tinuod. And lastly, mga kapaglaom is you live for the Lord always. So daily, moment by moment, mo nga ito ang goal to live for the Lord always. What does this mean to live for the Lord? Kini bitang kada decision atong himuon, kada action nga atong buhaton, kada pulong nga ato ang pag-aistoryahon. Ato bang atong hunahunahon mga kapaglaom ba? Will this
glorify God? Will this gives glory sa Ginoo? Ang Ginoo bang makita aning tanan? Or dili ba nga ako ang selfish lang mga desire? Dili ba ni mao ang part lang sa akong carnal minds nga nahimo ko nga impulsive to do this thing, no, to choose this thing. So sahay baya maclouded ba atong hunahuna ana kay ganahan ta nga kita pud usahay ang makita, ganahan pud ta nga kita pud usahay ang mapasidunggan nga bitaw. Correct. So mga kapaglaom atong hinungdaman kanunay to live for the Lord. Yes. Amen. So, ako lang i-emphasize a little bit nga there's nothing wrong about kanang hala pagkuha mo masteral diha pag doctorate man Daghan all. kung ano. The bottom line is that kini bang pag eskwela nato, pagtrabaho nato, pagka-promote, whatever it is nga gipaningkamutan nato karon, does this all glorify God? Amen. Kay mao man na ato ang kuan nga kani ba nakatabang in order for us to become a blessing sa mga naa sa ato ang palibot. Yeah. Ang dugang pag nakapaglaom rinan, ang ato gid permihon naon mga kapaglaom is kini bang mga butanga nga ato karong gihatagan og effort, sacrifice, panahon giusikan og precious nato nga panahon, paningkamot, kusog. Naa ba ni does it contribute to the eternal purpose nga ato gayong plano? Kay kun wala lang man nag-usik-usik ra ka sa imong panahon. Remember, to conclude kapag laom, one of our conclusion kapag laom Doc Mine is when Jesus was here, grabe, he was very efficient with his time. Wala siya naghatag og panahon sa mga butang nga walay kapuslanan sa purpose iyang kinabuhi. Tanan nga iyang gihatagan og panahon, effort, sacrifice kadtong ana ay eternal value, eternal purpose. Kay magawas manggod, nagsige kag paningkamot og bitbit anang kanang usa ka sakor, usa ka bag, hindi man nimo mapuslan. So you are just wasting your time. It is not efficient. Ug daghan sa kalibutan mga kapaglaom, nag-ingon ana karon, nagsigig pas-an ining mga butanga, walay contribution sa ilang eternal nga tinutoy usahay, mao pa hinoy magpaluya kanila kay nga naman kapaglaom Doc Mine. Aten kag hiking baktasunon kayo, sulbidahon kayo nya, daghan kay kag bugat gidala nga di man nimo mapuslan. Pag-abot lang nimo sa tunga kapuya naman indutan naman iuli oy. So let us be wise as Jesus was. Only spend our time and precious effort on things that will matter in the end. Yeah, so in short mga kapaglaom no, to summarize, unsay buot pasabot sa Colossians 3 verse 2 nga nagaingon how to set ourselves our affections on things above. This simply means mga kapaglaom just to pursue and to love things that draws us closer to God and to reject and cast out all those things nga makapahilayo kanato sa iyaha. So simple kaayo nga istoryahon pero sa lisod ba o sayon ba kinibuhaton? It is only by God's grace mga kapaglaom kanunay ginato na iampo sa Ginoo Lord. It is only through you nga mahimo namo kini nga mga eternal nga mga butang dili pinaagi sa amo ang kaugalingon kay kinsa ra man ta. We are just finite being mga kapaglaom, easy to fall, to falter, but may it be that when the Holy Spirit will come in sa atua and by daily giving time gyud sa pagdevotion, pagbasa sa mga pulong mailhan nato ang Ginoo atong masulob ang bisti sa pagkamatarong pinaagi kaniya. Amen. So kapag lang hinaot nga daghan mo pagtulunan nga naputlo gikan ato nga discussion and let's continually pray nga kani nga mga pagtulunan ato kining ma-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka daily lives. So karong taknaa atong tagaan sa pagtagad ang mga dungag nga pinadala nga mga prayer request gikan ni kapaglaom Joy Kiman Kuanan atong iampo ang iyahang tatay si Tatay Jacinto Kuanan ang dunay balatian karon and dunay siya mga treatment nga ginaagian. So let's pray nga kini mamahimong successful unta makauli na sila dito sa ilaha sa Cotabato. Ako pong i-share ang gipadala ni kapaglaom Angie Morte Bantoto. Magpaampo siya para sa iyahang pamilya nga naalang sila sa maayong panglawas and also providence para sa ilahang mga financial needs, protection para sa ilahang mga relatives, sa ilang mga friends. And magpaampo po siya nga unta makakita na po siya og trabaho nga mga opportunities nga makatudlo na unta siya. And para sa iyahang relationship nga mamahimong mas malig-on pa jud. Now, we also received a prayer request gikan ni kapaglaom Michelle or myself, Dakipel Pals
magpaampo siya nga ang iyahang anak anak niya kamaguwangan makakita na unta pud og trabaho nga unta kanang makalingkawa sila sa ilahang mga panginahanglanon pinansyal, maayo ang panglawas, and let's also pray nga maprotektahan sila and magihan sila sa balaang espiritu nga kung unsa man gani ilahang mga gipang-agian karon, that will be ma-overcome nila kini. Gikan ni Kapaglaom Lovely atong iampo ang spiritual guidance and nga makapatrabaho pud unta siya. Si Kapaglaom Jackie Lopez magpaampo para sa ilahang iglesia sa Banawang nga dito di ini sa Pangasinan nga unta ang ilahang AY or ang Adventist youth nila magmahimo nga magmadinasigon pa jud, especially during midweek and vespers nila, and especially during the Sabbath. So ato kining itugyan tanan dito sa Ginoo, and ako hangyoon si Kapaglaong Mind to please lead us in prayer. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan for reading sa to nga mga prayer request. Medyo ubay-ubay ang atong mga prayer request na dawat mga Kapaglaom. Thank you sa inyong pagpadala. But before we pray mga Kapaglaom, allow me to share to you a Bible reading gikan sa Mark chapter 11. Nga this was during the time when Jesus was still in Jerusalem. Atong na-remember doon na siya nakitaan nga fig tree nga wala na munga. Iya gihimo mga Kapaglaom is iya kini nga iya nga gi-curse nga mao nga fig tree. And the next morning Peter saw it nga na withered away ang mao nga fig tree. Ang iyang gi-inform si Jesus about it. And sa verse 22 mao kini ang iyang answer mga Kapaglaom nga mahimo sab nga answer alang sa ato ang matag usa karon. Jesus answered and said to them, have faith in God. No, pila lamang kini, upat lamang ka letter words mga Kapaglaom, always have faith in God. Maabot ang panahon nga kita hagiton sa mga pagsulay, hagiton sa ato ang mga panginahanglan, usahay makalimot ta to have faith in Him. Usahay dili kita mahimo nga productive, dili ta mamunga tungod kay ang ato ang goal di ay is para sa atong kaugalingon lamang. Mga Kapaglaom, may it be during sa ato ang panginahanglan, ato ang kanunay pagahinumduman to have faith in Him. Shall we pray? Our dear Father God in heaven, the Lord of the Sabbath, the Lord of the universe, our King, how marvelous is your work, dear Father God in heaven, sa mga kinabuhi nga dili gani miangayan o tapos alang niini. But Lord, we praise you, for you have given us this chance, dear Father God, nga makaduol diha sa imong nga trono, Amahan. And kinsa raman mi nga makahimo sa pagduol diha kanimo. But yet through prayer, imo kami gipanalanginan niini that we may able to connect ourselves to you, dear Lord, og among makita og masabtan unsa man ang imong will alang sa mga kinabuhi. Usahay kami makahimo sa pagpangutana. Doon na ba'y katuyuan ang among kinabuhi ninyo taa? Mahimo ba nga din hirami kutob, Amahan? But Lord, naa ang mga Kapaglaom namo lain-lain no sa mga naagian. Doon ay mga nagsuffer, doon even nalipay tungod kay ikaw naghatag ka nilag panalangin. Doon uban gani nga dugay na gid kay nga panahon nila nga kini ginapangayo apan wala gayud gihapon nimo mahatag alang sa ilaha. Sometimes mapa-question namo ang amo ang pagtuo diha kanimo. Sometimes mapa-question namo ang even ang imong existence kung doon na bagyod ka. But Father God, this morning, ikaw nagapaila sa imong kaugalingon, Amahan, nga moabot gayud ang panahon, ang husto nga panahon nga imo kining ihatag ang tanan. And Lord, help us na bisan pa man sa kadugay nga panahon, tagaan mi nimo og pagtuo og pagsalig diha kanimo nga imo kining igahatag alang kanamo. Aniya ang among mga Kapaglaom pipila kanila, Amahan, nagatuo, nagasalig ka sa imuha. Hinungdan nga sila nagasend sila nga mga prayer request. Tuod ka sila nagatuo nga dunay gahom sa pag-ampo. Doon sila nagatuo, Amahan, nga dunay gahom kung daghan ang mag-aampo alang kanila. Lord, bisitaha palihog si Kapaglaom Jacinto alang sa iyaha nga balatian, alang sa iyang umalabot, iyaha nga ana sa siya karon sa balay nga tambalanan, Amahan. Nagapaayo, ikaw maghatag kaniya, Amahan, sa kaayuhan nga makahimo na siya pagpauli na sa ilaha nga panimalay, makahimo sa pagbalik sa simba kanimo sulod sa balayng alampuanan kauban sa iyang panimalay, makahimo siya sa pagbalik sa normal niya nga mga nakasanayan sa iyang pagkinabuhi. O dili niya mahikalimtan, daladalaon niya ang iyang testimonya kung giunsa niya
giunsa nimo siya sa pagtubag ang iyang mga pag-ampo ug pag-ayo. Father God, bisitaha usab si kapaglaom Angie, kauban sa iyang nga family. Siya nanginahanglan sa proteksyon, nanginahanglan sila sa financial nga panalangin gikan kanimo, maay nga panlawas. Adiin kining tanan, maangkon lamang nila pinaagi diha kanimo. Kawang ang tanan nga mga pagpaningkamot nila ninyo taa, apan pinaagi diha kanimo, mahimo kini nga magmalambuon amahan ug ikaw magahatag kanila nining tanan. Father God, usab dagay siya suitable nga trabaho. Ngayang imong nakita nga diin mas magamit siya pinaagi sa talento nga imuha ginapial alang sa iyaha. May it be mahimo siya nga panalangin kung asa nimo siya ibutang amahan nga trabahoan. Lord, ingon man si kapaglaom Michelle Pals alang sa iyaha nga anak, ang giampo amahan nga ikaw magabisita usab kaniya, magahatag kaniya ug mayo usab nga trabaho. Sa katrabaho nga diin siya magapaila kanimo nga bisan pa man sa kabisi sa trabaho dili niya mahikalimtan amahan nga iyang ipakita that he or she is serving a living God like you. Father God, also please be with them kay si kapaglaom Michelle nanginahanglan amahan usab sa imuha nga balaan nga espiritu. Siya nagatuo nga tanan nga mga pagsulay nga ilang naagian mahimo nila nga ma-overcome. Dili lamang silang kaugalingon nga might, dili lamang silang kaugalingon nga mga paningkamot, ma-overcome nila kini pinaagi sa imong balaang espiritu. And so dear Father God, may it be that you will visit them and that may the double portion of the Holy Spirit will be upon them. Father, also be with kapaglaom Lovely alang sab sa iyahang hangyo amahan nga dunay espirituhanon nga giya alang sa iyaha nga pagkinabuhi ninyo taa. Lord, very timely ang amuang nga mensahe nining taknaa. Siya nasayod sa iya nga purpose iyang kinabuhi amahan. Imuha siyang gipahibalo that everything nga iya pagahimuon magahatag og glorification sa imong ngalan. And may it be there, Lord, nga ikaw magalid kaniya niini piniagi sab simbalahang espiritu. Lastly, Father God in heaven, sa kapaglaom Jackie Lopez, iyang nakita ang panginahanglan sa church didto sa Banawang. Ikaw nasayod amahan sa mga AY kung unsa man ang nakaulang kanila amahan nga mahimo sila nga mas madasigon pa sa pagdala sa church, pagdala sa imong katawhan dito, pagdala sa mga programa and everything. May it be, Father God, ikaw magadasig kanila og pagabangunon nimo sila gikan sa ilang pagkatulog o pagkaluya. I pray, Lord, nga imuhang ipahibalo kanila kanunay nga sila mamahimo nga mas magdiligent pa amahan sa pagsimba diha kanimo o pagsik diha kanimo in prayer, and pagsik diha kanimo magahatag og panahon sa pagsik sa imuha nga mga pulong. I pray, Father God, nga ang mga kabatanunan may mahimo kanunay nga iwag usab ngadto sa uban. Thank you, dear Lord, sa mao nga longing ni kapaglaom Jackie. Ikaw magapanalangin ini nga church and even sa uban nga mga local churches, dear Lord. Anaan ini nga sitwasyon, ikaw magabangon ug magalig-on sa mga kabatanan nga mahimo nga active and alive sa pagsimba diha kanimo. Nga kami tanan imuha nga maabdan amahan nga wala nagakaluya o wala nagakatulog, but nagapadayon nga naga-watch and pray diha sa imuha. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. This we ask in the name of Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaong mine. Doon na patay mga pipila kadungag ng mga prayer request dinhi. Atong nakalap gikan sa atong mga comment section. Nakadawat ta og prayer request. It's the last day of evangelistic activities dito sa Sikogon, Charles Iloilo. So atong iampo kini. And let's also pray kang Nizel Enoch Fisk para sa iyahang baby Ikos nga maka-recover na from cough and fever. And para sa iyahang anak ni kapaglaong Melinda Juan Enoch nga si Isha Librado nga makakita na og trabaho. Let's also pray kang kapaglaom Jeneline Latoza. Atong siya i-appeal ang iyahang baby nga maka-recover na pud sa iyahang balatian. And also gikan ni kapaglaom Mila Balilid, dunay operasyon ang iyahang apo nga si Jan Balilid karong adlaw. So let us pray for the success of this. Si kapaglaom Junain, oy exam week, sa atong mga estudyante, ato silang iampo nga tagaan sila wisdom. Si kapaglaom sender 007, prayer request para sa ilahang or nga unta nga makakita na pud siya og employer padong abroad. So for this batch of prayers, akong hangyoon si kapaglaom Pastor Jed Boy. Daghang salamat kapaglaom Renan, mga kapaglaom, ato kining duyugan sa pagampo kini nga mga prayer request. Gani magampo kita.
Namahana mo nga naakas sa mga kalangitan o Dios sa pagpadayon nining among programa sa pag-inampuay sa kahanginan. Among gidala sa pag-ampo ang request ni Kapaglaom Jean Agustin. Nga ikaw unta Ginoo magapanalangin, magagrant sa iyahang dugay na nga pag-ampo kauban sa iyang panimalay nga maaprubahan na gayud ang ilang petisyon nga ma-include sila o ma-recognize sila sa ilang ancestral land nga ilang gi-claim Ginoo. Hinaot pa nga ikaw magapanalangin ni ini o Lord. O usab nga matigayon ang ilang gi-request nga dialogue o Lord aron nga kining yuta nga kung asa gi panag-iyahan sa ilahang mga kaning forefathers o Lord, maangkon pud nila og kini makatabang kanila sa ilang panginabuhi, sa ilang mga kabataan, sa ilang panimalay, abisan palabaw sa tanan sa buhat o Lord. Amo usab gidala sa pag-ampo ang request ni Kapaglaom Jan sa ilahang kaning evangelistic activities dito sa Carles, Iloilo. Panalangini kini o Lord nga kini mangin malinaugon ug makapanalangin sa mga katawhan. Maayong panahon, good health ug labaw sa tanan ang power sa balaan nga espiritu. Amo usab gidala sa pag-ampo ang request ni Kapaglaom Melinda Enoch alang kang Nizel Enoch Fish ug ang iyang bata nga mao si Bibi Icos nga inaot pa kini maka-recover sa iyang ubo, sa iyang fever karon ug ang anak pod ni Kapaglaom Melinda nga mao si Licia Librado nga madawat usab sa iyang trabaho kung asa siya ma-assign o Lord. Hinaot pa kini nga mga request imuha ang panalanginan Ginoo, ang good health sa baby ug ang panalangin sa trabaho. Imong hinumduman Ginoo imong panalanginan tungod ka ikaw gugma ug ikaw Dios nga nagatubag sa among mga pag-ampo. Usab si Kapaglaom Jeneline Latuza alang sa iyang baby nga unta pas kini maka-recover from fever and cough o Lord. Panalangini kini og magapanalangin ka kaniya. Kauban usab kang Kapaglaom Mila Balilid alang sa operasyon sa iyang apo nga si John Balilid. Karugyong adlaw Ginoo, panalangini ikaw ang doktor Ginoo, ikaw ang magapanalangin, ikaw ang magaayo kaniya. May milagro, may kaluwasan, may safety diha kanimo. Kauban pud o Lord kang Kapaglaom Junin sa iyang exam next week, hatagi siyang kaalam, good health, mental sharpness nga mahinumduman niya tanan niya nga gistadihan og mapasar kini niya o Lord. Lastly, we pray for Kapaglaom sender 007 ending in 007. Hinaot pa ikaw magapanalangin kaniya ang iyang ngalan Ginoo mapilian sa employer nga makahimo siya sa pagtrabaho abroad tungod sa imong panalangin, tungod sa imong kaayo Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa imong kaayo. Kinatana among gidala sa imong trono sa grasya knowing that you are not just a powerful God, you are also a God who answers prayers. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Pastor John Boy. And of course, mga Kapaglaom, thank you sa inyong pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports. It's always been our pleasure, mga Kapaglaom, to pray for you, to pray with you, and to rejoice with you always. And to end our program, mga Kapaglaom, allow me to share to you Bible text coming from Hebrews chapter 12, verse 1. It says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." Yes, sa mga Kapaglaom, envy, malice, evil thinking, evil speaking, covetousness, these are weights that the Christian must lay aside if we would run successfully the race for immortality. Gani every habit or practice that may lead into sin or may bring dishonor upon Christ must be put away, whatever the sacrifice may be. And lastly, mga Kapaglaom, put on carnal minds to death. This has been your Kapaglaom Minds saying, "The Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him." Yes, mga Kapaglaom, let's always remember to put on the character of Christ. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord.
and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Gani, let us live by the word and live for the Lord. This has been Kapaglaong Pastor Jenboy saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong kaabag sa pag-ampo dinhilang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.